Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB Ulay ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon etong Senate KOJC or Joint Senate KOJC hearing na ginawa ni Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo at saka etong dalawang bungangerang babae ng KOJC. Okay? At talaga hong ako in my understanding it was a setup. Yang hearing na yan po ay setup yan. Isipin nyo na lang po. Kung napanood nyo yun, pwede nyo pang mapanood na sa ating YouTube pa at sa FB page natin. Ang ginawa po ni Bato de la Rosa, pinabayaan niya na bunganga-bungangaan nitong mga bungangera ng KOJC. Hindi ko alam pangalan nila, so I call them bungangera. Di ba? I'm going to call them by their personality. So, sina General Torre, etong si PNP Chief Marbil, 'di ba? So, bukod po doon, etong si ah, Robin Padilla, 'di ba? Sinubukan niya na na actually question niya nga yung 50 million pesos coming from the private person na nag-ambag-ambagan na na tawag diyan na para mahuli eto si Apollo Kibuloy. Isipin mo, yung mga nag-donate ng pera gusto nila maging private, 'di ba? Gusto nilang makatulong sa gobyerno para ito ay mahuli na kaagad. No. Ngayon, ang ginawa nito ni Bato de la Rosa, sabi niya, hindi daw po siya naniniwala yun na ay galing sa mga pribadong tao o mga negosyanteng nag-ambagan. Yun daw ay perang yun ay galing sa gobyerno. Paano ngayon kapag naglabasan yung mga taong pinanggalingan talaga ng pera? 'Di ba? Lumakas ang loob nila at sinabi nila, "Hoy, Black, galing po 'yan sa bank account ko. This is my bank account. I-check mo sa bangko." Oh, there was a withdrawal, 'di ba, of 10 million or 5 million, 'di ba? Oh, at 'yan dinonate ko 'yan para diyan pagka nahuli siya. Oh, ibibigay ko 'yan sa DILG. It was a pledge. Gano'n. Paano ngayon 'yun? 'Di ba hindi ho kasi dapat ganyan ng isang senador kapag naghi-hearing. Kaya nga ho, under ng parliamentary rules, okay, kapag kayo naghi-hearing, dapat ikaw na presiding officer, hindi ka dapat nakikidakdak, nakikipagdiskusyon, hindi ka nakikisali. Dapat ikaw pumapagitna ka lang, 'di ba? Ikaw yung pinaka-manager ng pagdinig na 'yan. Then yung mga resource person, pantay dapat ang treatment. Walang iya. Laging ino-overtalk nitong dalawa. Wala nang hinihinging recognition basta't bubunghalit na ng bunganga 'tong mga bungangera. Hmm. At eto namang si Bongo na naku, kamote rin, hindi naman ganong nagsasalita. Ang nangyari naman po, nanumbat. 'Di ba nanumbat na naman. Sinabi naman niya doon na um, dapat po manumbalik yung bla bla bla. Kasi nga po, 'di ba, yung ginawa sa inyo ni Tatay Digong nung nakaraan po, 'di ba tinaasan niya yung sweldo niyo, dinoble po niya. Ang inang buhay 'to. So ano ibig mo sabihin, Senator Bongo? Ah, dahil na pinalilitaw niya utang na loob kay Duterte. Well, actually, it was his duty, 'di ba? Na tignan yung makabubuti para sa ating state forces. Tama 'yun. No, hindi po 'yan dapat tanawing utang na loob kay Duterte, linawin ko lang. Dahil hindi po galing sa bulsa ni Digong ang pinambabayad na sweldo sa mga state forces natin. Trabaho niya po 'yan, pinasweldo natin siya diyan ng halos kalahating milyong piso plus allowances buwan-buwan sa loob ng 6 na taon. Okay, so wala po tayong dapat tanawin na utang na loob. Kilalanin lang natin yung nagawa niya and that's it. Pero hindi pwede itong gamitin para ipamukha sa mga nabiyayaan na ito'y utang na loob. Napakatanga ng nagpapaniwala sa ganun. Okay? Mabuti sana kung yung trabaho niya ng 6 na taon bilang pangulo, hindi siya tumatanggap ng sweldo.
Isang beses lang niyang ginawang i-donate yung kanyang isang buwang sahod. Pagkatapos nun, wala na. Oh, 'di ba? Robin Padilla naman, eh, Diyos ko, halatang-halata na ano, tama ho, bias na bias ho talaga sila. Halatang-halata na yung hearing na yan sinet up nilang tatlo para po igangap etong PNP natin. Hinaharas nila. At meron pang punto ron na si Bato de la Rosa, although hindi naman related, 'di ba? Tinatapik niya ron, dinadaan niya sa impluwensiya si PNP chief. Nasabihan pa niya na, di ba, bakit dati ko kayo tauhan? Awak ko kayo dati." 'Di ba? Alam niyo ho, sa mga ganitong klase ng mga senador, sabi ko nga mas mabuti pa nga sa inyo kahit na, sa mga magna kuntunganga, okey, magna kuntunganga na mga senador. Sabi nga, kung wala ka namang magagawang matino, hindi mo alam ang gagawin mo, manahimik ka na lang, matulog ka na lang, susweldo ka rin naman. 'Di ba? Mabuti pa yung mga gano'ng senador, eh. Oh, kaysa nga naman na bukod sa pagiging palamunin na walang silbi, kapag nagsalita, Diyos ko po, kasisira ng institusyon. Sari-sari na ang kahihiyan na inaabot ng Pilipinas sa tatlong ito. Idagdag mo pa si Raffy Tulfo, 'di ba? Yung mga senador na 'yan. Dinadaan na lang sa pambubuli, pambabraso. Tulfo naman, let's shortcut the process." Gago ka ba? Tapos wala kayong ipapasa na panukalang batas para diyan, 'di ba? Puro grandstanding ang ginagawa nila. Mm. Hindi ho tama ang ganito. Ngayon, ah, I'm calling out the Senate President, Chis Escudero, okey? Kung dati etong, si Bato de la Rosa during the Morales, 'di ba, Senate hearing, binaba nila nina ano, yung sinundan niyang SP si, Mig Zubiter, binaba nila siya, si Grace Poe, 'di ba? Yung mga nakakaintindi ng batas, yung mga abogado diyan, yung mga senior, senators, eh, alam niyo ho, dapat dito magkaroon na ng, rigodon. Okey, magkaroon na ng rigodon, hindi bale ng umiyak si Bato de la Rosa, total hindi naman na po natin siya iboboto. Pero sayang po naman, 'di ba? Sayang na yung pasahod, kahihiyan pa dulot sa Senado natin. Sana umaksyon din po rito ang ating Senate President na tanggalan ng komite etong si Bato de la Rosa, dahil ginagamit niya ito sa pambubuli sa administrasyon. Ito ba ang ganti ni Bato de la Rosa? Kasi sabi niya nga po, ah, yung sa ICC, "Well, if that is true, I felt, I was betrayed." 'Di ba? Anong betrayed? Welcome na nga na niya yung yung ICC, willing na nga raw siya magpa-interview. Hmm, 'Di ba? Tapos sabihin betrayed, feeling betrayed pa siya ni PBBM, 'di ba? Kaya nga, ano 'to, tignan natin, kasi may Senate pa silang susunod na pagdinig, and I'm sure naobserbahan po ito ng Senate President natin, ng ibang kapwa nila senador. Ito hong ginagawa nitong dalawang, re-electionist at isa pang, buti nga si Robin Padilla hindi lumamon ng lamon kahapon do'n, busog nung, dumalo ng hearing, okey? Wala, masyadong mukhang tanga sila. Si Bongo hindi nagsasalitang gaano kasi nga di naman niya siguro alam yung pinag-uusapan o masyadong nag-iingat, 'di ba? Pero yung nandun ka at hindi ka kumukontra, wala ho talaga. Kasi papansinin niyo lang 'yan, ilan silang mga DBS, senators diyan, ah, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Tolentino, 'di ba? 'Yan. So sa kanila pong lahat ng mga DBS senators, tanging si Tolentino po ang, hindi man direkta na kinokontra ang mga policy ni Duterte, especially sa West Philippine Sea, pero ang kanyang paninindigan in regards to the West Philippine Sea ay para po naman pabor sa interes ng ating bansa. At ito na nga, nilayasan niya na ang PDP, 'di ba, yung, Partido Padapa.
nilayasan niya na. Eh, kasi naman ho nakakahiya naman lalo kung ikaw ay senador, abogado, o isa pa pala sa ano sa sa DDS ano si Amy pala, Amy Duterte. No, Amy ano ba 'yun, Roa Duterte ano? Oo. Sabi ni Sir Carlos, "Bato friendly advice yakapin mo ang Senate Maze." Pagdating ng ICC, yung nakatayo po na tandang, yung may bilog na gano'n, yun. Ay naku, Three Musketeers po ba? Wala, eh. Masyadong nabababoy ang ating Senado, hindi tama ito. Hindi ho tama na maglagay tayo ng maglagay ng mga komedyante. 'Wag na ho nating babuyin. I'm not talking, I'm not talking as a administration or pro-administration vlogger, hindi ho. I'm talking with you as a Filipino. Nakikiusap ako. Ano man ang kulay pulitika natin, pumili tayo ng may kalidad, kaya at alam ang gawain bilang senador. Yun ho ang ilagay natin. Kahit anong kulay pa ng partido natin na sinusuportahan, gano'n hong gawin natin. Kahit kayo po ay mga pulmoronics, mga DBS, eh di ba, wala kayong aasahan sa pulmoronics, saka sa mga DBS. Okay? Sa mga matitinong Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan, kahit magkakaiba ang ating paniniwala, para ho sa kinabukasan, yan, malamang magkakaisa tayo diyan. Maglagay tayo ng mga pang-senado talaga, pang-mambabatas na kalidad na gagawin nating mga senador sa 2025. Okay? Gano'n po yung gawin natin. Hindi yung ganito na walang hiya, nagkaroon ng informal joint committee hearing ang Senate at ang KOJC kahapon. Okay? So, yun muna natin to. Ah